Sagot yan ni Doc Albert P. Paradero na Teens at adult na naging genius at natulungan because of the program. Ang iyong anak ba ay walang ganang mag-aral, tamad o walang focus, and hot-tempered? Lalo na sa mga may special needs kagaya ng ADHD, autism, slow learner, speech delayed, stress, anxiety, depression. Huwag nang mabahala. The solution is finally here. Mag-enroll sa Natural Minds. Ang isang individual ay natuturuang magbasa ng naka-blindfold upang palakasin ang kanilang intuition and creativity at higit sa lahat ang memory and EQ. Nagsimula ito 40 years ago in Japan and now in the Philippines. Madami ng mga bata, teens at adult na naging genius at natulungan because of the program. Ang iyong anak ba ay walang ganang mag-aral, tamad o walang focus, and hot-tempered? Lalo na sa mga may special needs kagaya ng ADHD, autism, slow learner, speech delayed, stress, anxiety. Hello. Ayan. Ayan. Hello everyone. Magandang umaga po sa lahat. Ano po? Ay, nawala tayo. Ayun. Pantay COVID-19 dito. Ayun, mali na. Ayan, good morning po everyone. Ayan. Bangon na po tayo. Ano po? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa ABN Online Radio 89.5 FM, ABN Vlog. Ayan po. Kayo po, ito po yung bagong serye po natin ngayong araw na ito ng utak at kalusugan sa holistikong pamamaraan, the brain and health. Ayan. So, ano po, no? Good morning po. At talagang tayo po ay medyo naging busy po nitong mga nakakaraang araw. Ang kagandahan nga po nito ay marami tayong natutulungan na mga kababayan natin, ano. So para po sa mga ano po bumibiyahe, ingat-ingat po tayo at kinakailangan po ay focus po tayo sa ating pagdadrive. Kasi akala ko po ay nitong ang karamihan ng ating mga driver ay alam mo na, sa sobrang pagka-busy, minsan hindi na nawawala yung init ng ulo, lalo na pagka matraffic. So sana ngayong araw na ito ay maging fruitful yung ating araw. Ano, kumbaga ay mahaba ang pasensya at syempre healthy. So doon sa mga ano po, nag-iinat-inat pa. Kayo po ay uminom na ng maligamgam na tubig, 2 baso, and at the same time kayo po ay sabihin na lang po natin mag-inhale exhale na. Ayan, inhale exhale, stretching. Ayan, since mainit ang araw, lumalabas po ang haring araw ngayon, ay pilit-pilitin po natin na tayo po ay makapagbilad. Ano, good morning kay Doktora. Ayan. Kay Ma'am Selena Hepolio. Good morning, Doc.
Good morning kay Ma'am Imelda Ponzalan, kay Lynn Celiberes, kay Maring Josie de Luna, good morning. Good morning din sa aking bunso. Ayan, good morning. Morning, Doc. Ingat po. Sana magkita tayo ulit. Pasyal-pasyal po kayo dito pag may time po. At nang tayo po'y makapagkwentuhan. Ano po? And ayun po, yun po sa mga gusto pong magpa-bone set po ngayong araw na ito, available po yung bone setting natin sa Tanawan. Mag-start po siya ng 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Or pwede po tayo mag-extend, depende po sa kung ilan po sila napupunta. Ano po kasi marami po nagpapa-schedule sa atin. Nagkataon po na tayo po naging busy. Good morning po kay Tito Per Erasmo. Good morning kay Sir Robert. Ayan. Samson. Good morning kay Coach Max. So may ano po tayo, may bisita po tayo na taga Kayani. Sila po yung ating bagong magiging kapartner para sa second segment ng ating program. O nga Doc, hindi na tayo nakapagkita at saka yung yung ating ads sana ma-play natin at the same time may paliwanag natin with regards sa Yuba. Congratulations Doc sa inyong mga lumalawak pa na market sa Yuba. Actually, maganda naman talaga yung produkto, no? Especially doon sa mga may arthritis at gout. Yan, yung mga may UTI. Talagang effective po talaga siya. Ayan. So, ayun po. Marami po tayong natulungan at matutulungan pa, and likewise gusto kong sagutin din yung mga katanungan ng ating mga pasyente na gusto pong malaman bakit po kinakailangan na pag magte-take ka ng natural daw ay itutuloy din yung kanilang maintenance. Normal po 'yun kasi hindi naman po magic ang nagagawa po ng natural So kinakailangan the most important thing of all is umiinom ka ng maintenance mo, pero syempre pag susundin mo yung tamang proseso, talaga namang ikaw ay matutulungan ng natural. Kaya lang ayun nga po yung sinabi po natin, huwag kang take ng natural nang hindi naman naayon doon sa sakit mo, kasi ang nangyayari nga po diyan, magte-take ka ng supplement, magte-take ka ng synthetic, hindi naman tama yung pag-inom mo. So, nagiging maintenance mo lang din ito. Ang nangyayari, tapos tamad ka pang uminom ng tubig. So, ang nangyayari dito, dinudumihan mo lang lalo yung kidney mo. And at the same time, nagkakaroon ito ng ibang effect sa katawan mo. So, kaya po hindi nagiging effective yung pong natural po natin. Kasi nga po, hindi po kasi ayos yung proseso ng pag-inom. So pag may maintenance po kayo, kailangan nyo pong inumin yon, natural. And at the same time, syempre, gusto mong gumaling, 'di ba? Gusto mong gumaling. Ang problema naman sa iyo, hindi mo binibigyan ng sapat na disiplina yung katawan mo. Kailangan po, disiplinado po talaga. At the same time, huwag naman po puro pera. Ang problema nga po kasi diyan sa iba, wala po akong time. Yan, wala po akong time. Isimplihan po natin yung tanong. Syempre, pag wala kang time, wala ring time yung sakit. 'Di ba? Na magpaalam sa iyo. Kaya bad na bad po talaga na ikaw ay sinasamba mo na halos yung pera. Okay, gumagawa ka ng paraan para sa sarili mo, ikaw ang breadwinner. Uulitin ko lamang po. Yung katawan po natin, hindi po siya gastos. Okay? Ang katawan po natin ay puhunan. So, syempre, kapag puhunan mo yung katawan mo, what you have to do is maging aware ka na kinakailangan intindihin mo yung health mo, yung kalusugan mo, unahin mo siya. Kasi pagka ikaw ay bumigay o yung katawan mo ay bumigay mismo, wala ka na pong magagawa eh. Ang nangyayari po kasi dyan, may pera ka ngayon. Pero ang tanong ay simple, yung pera ba ay sapat para dun sa magiging maintenance mo o pagpapagamot mo pag lumala yung sakit mo. So pag may nararamdaman ka na, ay di kinakailangan, konti pa lang yan, agapan mo na. Yun po yung importante, maagapan. Sabi nga natin, prevention is better than cure. Ayan po.
So, once po kasi na hindi tayo naging healthy sa katawan natin, pag naningil po yung katawan natin, wala na po tayong magagawa eh. Ganun na po yun. Wala po tayong magagawa kasi ang nangyayari po sa atin, bumibigay yung katawan, nagiging unhealthy na po yung ating kalusugan. Yung ating organ, unhealthy na. So okay, kumikita ka ng pera, lagi mo sasabihin, wala akong oras, wala akong kapalit, wala akong day off. Gawan nyo po ng paraan. Sabi nga natin, di ba, gusto mong gumaling, tama? Pagka gusto mong gumaling, isa lang ang dapat mong gawin. Ang dapat mong gawin ay unahin mo yung kalusugan mo. Unahin mo yung kalusugan mo, bigyan mo ng time. Pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Okay, marami kang dahilan eh, di ba? Busy ka. Yung sakit ba? Simplihan po natin, ha? Yung sakit ba, sasabihin po ba sa inyo? Na, sige, pag hindi ka na lang busy ha, brother, sister, ate, kuya, at saka kita ngayon aatakihin. So, yun po yung mali po sa atin. Maling-mali po na nagiging habit po natin yung pagpapabaliwala sa ating kalusugan. Kasi, alam nyo po, marami po kasing bagay na pwede pong ibigay sa atin yung sakit natin. Marami. Unang-una, bedridden ka. 'Di ba? Wala ka nang magagawa, wala ka nang silbi, wala ka pang pakinabang. So, kung may nararamdaman ka, bakit ba natatakot ka? Pumunta ka sa doktor. Okay, pagpunta mo sa doktor ngayon, ang gawin mo, magpa-check up ka. Kung alam mo na yung sakit mo, bakit mo pa kinakailangan tipirin yung sarili mo? Huwag kang matakot kasi ang sakit naman po, gumagaling yan. Sapat na disiplina, sapat na, sabihin na lang po natin, sapat po na pahinga. Yan. Tapos, kung may kakayahan ka rin lang naman para gastusan yung sarili mo, gastusan mo na. Kasi ulitin ko po ha, ang katawan po natin, pag naningil po yan, ay grabe. Hindi nyo po matatawaran kung paano ang mangyayari sa'yo pagdating ng time. So, sana maging lesson learned para sa atin na tayo, yung priority po natin, yung katawan po natin. Hindi yung pera. Kasi alam mo po, pag kahit mapera ka, at ikaw naman ay may sakit, wala din mangyayari sa'yo. Kasi yung pera mo, kulang pa para pampagamot mo later on. Kasi, yan ang katawan kasi natin, alam nyo po, mahiwaga yan. Ginawa yan ng Diyos, binigay yan sa atin para tayo ay maging healthy. Maging healthy. So, dapat, unahin natin palagi katawan natin, kalusugan natin. First priority po natin yan. Kasi, kung tayo po'y nakakapaghanap buhay para sa pamilya natin, di what more pa kung tayo ay walang sakit, di ba? So kung wala tayong sakit, ang kagandahan ngayon nito, di mapapakinabangan natin yung katawan natin ng mas matagal. Di ba? Mas matagal. Mas kikita tayo ng ayos. Mas makakapag-ipon tayo ng para sa pamilya nga talaga natin at hindi para sa kung anumang bagay. Alam nyo, minsan kasi ang problema sa tao, lagi na lang sasabihin walang pera pagdating sa kalusugan niya. 'Di ba? Pagka halimbawa, okay, ikaw naman ay palaging overtime, 'di ba? So, ang way of thinking natin kasi is yung pera na iipunin natin, kikitain natin, itatabi natin para sa kinabukasan, which is correct naman po talaga. Kaya lamang kung hindi mo kasi paglalaanan ng time, 'di ba? Yung sarili mo, ang mangyayari kasi diyan, mas malaki yung gastos mo later on. Ang laki ng gagastusin mo. Bakit? Siyempre may sakit ka na eh. So, the more na may sakit ka na, the more na ang nangyayari ngayon sa'yo is talagang kailangan mo nang intindihin yung sakit mo dahil malala na eh. Diba? Kailangan mo. Ngayon, kung gusto mo talagang gumaling, agapan mo. May konti ka naramdaman, maglabas ka ng konting halaga. Hindi naman siguro masakit sa bulsa na tayo ay papalakas ng katawan, ng immune system natin, di ba? May panlaban tayo sa kahit anumang klaseng sakit na dumating po. Lalong-lalo na po ngayong panahon na to na unpredictable na po yung ating panahon.
So talagang very optimistic tayo na yung mga kababayan natin, matulungan natin, mapaliwanagan natin in a very simple way. Alam niyo po, ang sarap po sa pakiramdam. To be honest po, wala naman akong kinikita dito, 'di ba? Gagastos pa tayo, magpapa-ads tayo, papaliwanag tayo, papatayin yung oras natin. Hindi naman po ganoon ang isip ko eh. Ang isip ko po kasi yung pera kikitain mo 'yan. Yung health po kasi natin na importante, mabahagian kayo na ganito yung dapat gawin, ito yung hindi dapat gawin, ganito yung tama, ganito yung mali. Kasi nga po, far from realization kasi, lahat tayo may mga ginagawa. At ang katwiran natin, yung ipipila mo at ibabayad mo doon sa doktor para magpa-check up ka is a waste of time. Ganyan ang karamihan sa atin eh. 'Di ba? Lalo na pupunta ako kay doc ganito, ang haba naman ng pila eh. 'Di ba? So, may nararamdaman ka na tapos tinitiis mo pa. And then pag malala na siya, ang nakakasama pa po nito, kapag malala na yung sakit mo, biruin mo tatanungin ka, kaya po ba? For example po, no, meron tayong pasyente na nagpapa-bone set kasi na-dislocate or na-disgrasya, may fractured. Ibalik daw yung kanyang balikat dun sa unang, kaya po bang ibalik yung kanyang balikat dun sa first session pa lamang? Actually po, pagka ganyan, depende po kasi kung ano yung damage. So kaya po kinakailangan ipa-check up po muna sa doktor, ipa-x-ray, para malaman kung ano po ba yung kondisyon. Kasi hindi naman po pwede na bara-bara po ang gagawin natin. Pagkatapos, pagka ikaw ay lumala yung nararamdaman mo, kami ang sisisihin mo. Ano po? So, madali po tayong magkapera pagka ganun. Pero, ang sisirain naman po natin ay yung pangalan naman natin. So, dapat po, tayo po kasi, when we take natural, herbal, natural, and nutraceutical, at may maintenance ka, you have to be guided by the doctor. Kailangan po, syempre, nagme-maintenance ka, regular yung check-up mo para malaman mo kung may pagbabago ba. Hindi yung basta ka na lamang iinom ng iinom, diba, ng natural, tapos titigilan mo yung maintenance mo, ay hindi na po tama po yung ganun. Kailangan po talaga you take, may proper procedure kung paano po iinumin yung natural, kung paano po iinumin yung synthetic. Hindi po pwedeng binigyan ka ng natural, tapos sinabi sa'yo na magaling ito, ay wala naman pong magsasabi po may nakita po ba kayo sa ads, sa television, sa radio station, na yung produkto nila, oy mare pare, bumili ka nito at ito ay pangit. 'Di ba? So, kinakailangan yung pong proseso na tama. 'Di ba? Maganda naman po talaga lahat ng herbal, natural, nutraceutical, maganda po 'yan. Kaya lamang kailangan po natin is mailagay sa tama yung pag-inom, ayan, maging ayos yung ating pag-take ng ating synthetic medication, tapos yung natural natin on time, nasa tamang oras, may tamang combination. Hindi po porke uminom ka ng uminom ay okay ka na, hindi po. May tamang proseso po yan. Pag sinabi po nating 4 na buwan, 4 na buwan. Pag sinabi nating 6 na buwan, 6 na buwan. At saka po tayo magbabawas. Ano po? So, kung ayaw mo talaga na ikaw ay gumastos na malaki, simplihan po natin yung paliwanag. Alagaan mo yung sarili mo. Ganun lang. Eh, syempre, pag inalagaan mo yung sarili mo, maganda yung magiging resulta ng pangangatawan mo. At pag maganda yung resulta ng pangangatawan mo, syempre, di maganda rin yung magiging 'di ba? Maganda rin yung magiging outcome nito, 'di ba? Kasi nga maganda yung pangangatawan natin. Hindi tayo basta uminom ng ganito tapos 'di ba bigla kang maghahanap ng resulta, wow, magic, tapos wala ka namang ginagawa sa sarili mo kundi pabayaan, 'di ba? Wala sa lugar. So, kinakailangan po maging maging optimistic tayo sa mga bagay-bagay. Maging healthy tayo, 'di ba? Maging aware tayo. Pag uminom ka ng gamot,
hindi po porke gamot yan ng kapitbahay mo, yan po ay effective na sa'yo. Lagi ko pong pinapaliwanag, sa buong mundo, wala pong magkaparehas ng thumb mark. Diba? Walang magkaparehas po ng thumb mark. So what more pa yung loob ng katawan natin, ng internal organ natin. Kung high blood ka, high blood siya, hindi porke parehas kayo ng pangalan ng sakit, ay magkaparehas na kayo. Good morning kay Apmel Agosto. Good morning, bro. At good morning kay Ma'am Judith Bebis. Ayan. Ayun po, kayo po ay nakikinig sa Utak at Kalusugan sa holistikong pamamaraan, The Brain and the Health, dito po sa ABN Online Radio, 89.5 FM. Good morning din po kay Nanay Rose Esmeralda, kay best friend Jenny, ayan, na nasa ibang bansa ngayon, kay best friend Marilyn Ibarola, Mayulin Ibarola, kay Jack, and then sa kids, kay Kuya Mio, ayan, Ibarola. At doon sa mga listeners po natin, kay na Tita Nits sa Lukban, Quezon, ayan. Kay Nanay Nati, ayan, welcome back po at kayo po pala nandito na ulit sa Pilipinas. And happy to know. Next week po, I'll be there. Siguro po, tayo po yung magpapangita. So, ayun po, mas maganda po kasi na malaman natin kung ano yung ating sakit. Ano yung karamdaman, ano yung tamang kombinasyon ng natural na pwede nating inumin. At kung may maintenance ka ba, paano mo ba ito iinumin? So, lagi ko pong sinusubukang ipaliwanag sa abot ng aking kakayahan na pagka ikaw ay may maintenance, you have to take it before or after meal. Pero dapat, po yan meron po yung gap. Okay? Dapat 30 minutes to 1 hour before or after meal. So kung meron ka namang food supplement na iniinom, kailangan po nito is around 30 minutes to 1 hour interval din sa pag-inom mo ng synthetic na gamot mo. So, ayan po, maganda po naman yung nagiging resulta ng tamang pag-inom. Then syempre, pinaka-importante po sa lahat, magdasal ka ng sangkatutak at samahan ng sangkatutak din na disiplina yung katawan. Kasi pag sinabi po nating bawal kainin ito, bawal po talaga kahit tikim. So, yun po yun eh. Kaya po doon pumapasok yung brain activation. Ulitin ko po sa brain activation po kasi, you will learn how to control and use both sides of the brain. Yung left brain na intindihan, yung right brain na unawaan. So, yung left brain kasi, yun yung intellectual part of the brain. Yung right brain is the emotional part of the brain, yung EQ. So once na na-activate natin yung whole brain ng isang individual or yung midbrain ng isang bata, diba? Hindi ka na magiging ulyanin, hindi ka na magiging malilimutin. Tumatalino, bumabait. So that is good. Tumatalino na yung tao, bumabait pa. Ang kagandahan nga po niyan is syempre, lifetime na yung benepisyo nito. 'Di ba? Yung mga bata kasi lalo na ngayong panahon na to, to be honest po, kahit saang parte ng mundo ka magpunta, ang dami pong ADHD, ang daming mild autism, ang daming nagkaroon ng GDD, ang daming naging tamad na sa pag-aaral, na focus na lang sa gadget, nasira ang mata, lumuwa ang mata, bata pa lang may katarata, may glaucoma, may pterygium na. Biruin niyo po yung age na ganun. Tapos pinakabata po natin as of now na may Alzheimer's po, pinag-uusapan natin na 14 years old. O, biruin nyo po yung ganun. So, kung halimbawa ma-activate natin yung ating utak, diba? Mula bata hanggang matanda, ito po ay applicable dun sa mga 2 years old. Pwede na po siya hanggang 100 years old. Kasi ang pinakabata po natin as of now is 2 years old. Meron pa mag-3 years old na in just a short period of time natulungan po natin. This is ADHD, mild autism, meron po siyang speech delayed. So natulungan po yun na correct. Meron po tayong 8 years old na talagang right now nag-aaral na po siya. Dati hindi nyo po may iwanan ng kahit hanggang 4 to 5 minutes. Sabi nga niya, Doc, nung occupational therapy ako para doon sa anak ko, ang laki na nagagastos, biruin nyo po, 3,500 daw, binigyan daw siya ng twice a week. So 3,500 plus 3,500, 7,000.
So naka 2 months sila, so that's 28, nasa 56,000. Ay bukod pa po yung gasolina, 'di ba? Not to mention may gasolina po tayo. Tapos ang mangyayari po diyan, yung bata doon sa 2 months na yun, walang changes. So sabi ko, ano po bang ginawa? Ay Dok, hindi ko po alam. Basta ipinasok lang po yung anak ko doon at ang sabi nila nagagawa na ito ng anak mo. Oy, after 1 hour. Ay sir, kumusta? Galing po ng anak nyo. Biruin nyo, sabi nung ating kaibigan yun, sabi niya, Dok, ginagawa na po yan ng anak ko eh. Wala na po bang iba? So in just 2 months time, na ginawa niya yun, wala po daw naging changes yung bata. So sabi ko, sana hindi naman ganun. Sana naging patas din lang naman. Nung nag-enroll po siya sa program po natin, natulungan po natin siya. And right now po, maganda yung naging resulta. Yung bata, hindi na nagtatantrums masyado. Talagang dati, mula daw kung ilang oras bago tumigil yung bata pag tinanggalan ng cellphone. Ngayon po, binilangan namin 5 seconds naka-recover yung bata. Parang wala lang nangyari. So, good morning kay Sir Michael Magayon. Ayan. Good morning po and salamat po sa panonood. Sana po ay tangkilikin po natin yung programa po natin dito sa ABN Online Radio, ABN Blog at 89.5 FM. So, tayo po ay nakikinig dito sa programang Utak at Kalusugan sa Holistikong Pamamaraan, the Brain and the Health. Ayan po. So, good morning po sa lahat po dyan. Ayan. At yung pong mga nakahiga pa, as I have said, paggising po sa umaga, uminom po kayo ng maligamgam na tubig. Uminom po kayo ng maligamgam na tubig. Tapos, inhale, exhale, sweating exercise, tapos at least yung water po natin is maka 8 to 10 glasses of water po tayo daily. Pero dapat pagka mga puyat at may bisyo, times 2, times 3. So kung may bisyo ka, nagpupuyat ka, you have to drink at least 26 glasses of water to 30 glasses of water. But this is only, again, applicable dun sa mga walang karamdaman, katulad po ng rheumatic heart disease, liver cirrhosis, ascites, at saka kidney failure. Kasi sila po yung hindi na po pwedeng uminom ng maraming tubig. So, ayan po. So, sana po ay tayo ay makapagbigay ng sapat na kaalaman, dagdag kaalaman para sa para po sa lahat. Dapat po ay maging maging aware tayo doon sa kapaligiran natin, sa sarili natin. At dapat tama po yung mga ginagawa po natin sa kalusugan natin. So, ayun po, good morning po sa mga taga FCCW, Special Task Force, kay Chairman Mark Ibanez Gabumpa. Good morning, sir, at sana po kayo po ay laging healthy at malusog. So, ang purpose po talaga natin, bakit po tayo nagprograma ng ganito, is makapagbigay tayo ng additional na knowledge or dagdag kaalaman para po dun sa kalusugan. Kasi alam nyo po, ang sarap po ba nung may napagsasabihan ka na tama yung ginagawa para kahit papano po, maganda po yung nagiging resulta nito sa pangangatawan po natin. Alam nyo po, ang dami po kasi naming na-encounter na mga may sakit. Ang problema nga po dyan ay hindi na po natin naiintindi. Yung iba kasi nga po, halos ang sinasabi po nila, sila po ay busy. Ayan. Magandang umaga kay Sir Jose. Ano ba to? Melior Ding Magno. Ayan, good morning po, Season. Ayan. Nakikinig po kami dito sa FM Radio. Pabati po kay Mr. Tote, Justin, at Franklin, taga San Miguel, City of Santo Tomas po kami. Oy, good morning po, sir. Ayun po. So, ayun po,
Katulad po na sinabi po namin nung mga nakakaraang program, kung gusto nyo pong balik-balikan, kayo po ay malugod po naming inaanyayahan na balikan po yung mga program namin. Tuwing Sabado po yan, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. At sa hapon naman po, meron po tayong programa with kay Doc Alan Landrito naman po, yung Talk to Doc. So kung sa mga susunod na araw po, panahon, ay makakasama na rin po natin yung mga doktor po dito sa Medics sa Lipa. So yan po. Congrats po at marami na pong susubaybay sa inyong mga kalusugan at magbibigay po ng tamang advices sa inyo kung ano man po yung nararamdaman. So yung mga takot pumunta, pumila sa ospital dahil po sa, alam nyo na, yung mga nadala ng dahil sa COVID, pwede na po kayo makapagtanong online. So pwede nyo pong i-visit yung page po namin, Natural Minds and Natural Minds Advertisement Marketing, tapos Bone Setting Therapy, Tanawan, Batangas Branch. Teka, nasan ba yung... Okay, ang time check po natin, ayan, 8:33 ng umaga. Ito po ay brought to you by Andro Plus. Ayan po. At Imprenta Graphics. Yung time check na yon. At syempre kasama na rin po natin ang taga CHC Agritech. Good morning po sa inyo lahat. At mga taga Kayani, Philippines. Ayan po. Good morning po. And then yung po yung mga taga MU region diyan sa Tarlac. Good morning din po sa inyo, ma'am. And sana mas natutulungan po natin, nabibigyan po natin kayo ng advice. Pwede po kayo magtanong sa amin sa mga number po na 0917-898-6251, 0935-986-0412. So tayo po, ulitin ko po, ay may schedule po ng Bone Setting Therapy Cairo dito po sa Santo Tomas. Ngayon pong araw na ito, starting po from 9 ng umaga hanggang 3 to 4 ng hapon. So sana po ay matulungan namin kayo. Kayo po ay pagka po nakaupo, lalo na po yung mga work from home natin, yung mga nag-oopisina o yung mga nagbabantay sa tindahan o mga driver, tayo po ay mag-stretching at least every 40 minutes or 1 hour daily. Daily po yan from time to time gawin po natin para yung ating likod ay hindi nagkakaroon ng mga tinatawag nating misalignment. Okay, good morning kay Miss Josie Librada, Di Pasupil. Good morning daw po sa lahat. Yan. Good morning everyone. So, sana po marami po tayong matututunan at matutunan dito sa mga susunod po natin na mga topic. Lalo na mamaya, i-explain po natin sa inyo ano po ba yung nagagawa ng Triangle of Health ng Kayani. At saka yung tinatawag natin na nitric oxide deficiency. So, yan po ay pinapaliwanag po namin. Kaya po namin pinapaliwanag para kahit papano may idea kayo. Bakit yung iba kasi naglalabas ng malaking pera para bumili ng supplement. Ang problema, hindi naman nila alam kung paano inumin or hindi nila iniinom kasi wala silang idea kung bakit kailangan nating inumin yun. Para saan ba yun? So, sad to hear kasi meron tayong mga kaparian na nag-invest talaga sila ng supplement para sa mga pare. Siguro para din sa mga nasa simbahan, mga taong simbahan. Ang problema na expire lang yung produkto. So, di ba, ang sama kasing isipin na kaya po nasisira yung ating supplement ay dahil doon sa mga nag-iisip lang ng basta networking lang ang kailangan nilang gawin. So, wag naman pong ganun. Kinakailangan po ay tayo po ay maging aware na ang supplement po, malaki ang naitutulong kung tama po ang pag-inom. At saka isa po, negosyo po yan, yes, alam ko. Pero dapat po ang isipin po natin, yung nakakatulong tayo sa ibang tao, hindi yung nakakaperwisyo lamang po tayo dun sa kapwa natin tao. Kasi ang negosyo po para sa akin is pangmatagalan. Hindi po yung panandalian lamang. Good morning kay Insan, Genancio Paradero. Good morning, Gaw. Maayong buntag. Ayan. Sana makapasyal ka sa bahay and together with your family.
Yan, pasyal kayo. So, ayun po, no, marami po tayong mga nakikinig. Ayan po, tulad po sa Cebu. Ayan, naririnig po tayo dyan sa ABN Vlog at saka ABN Online Radio. Tapos dito po sa 89.5 FM Radio Pilipinas. Dito sa ABN. Tapos pakinggan nyo lang po palagi. Like and share yung ating program, yung Utak at Kalusugan sa Holistikong Pamamaraan. The Brain and the Health. Ayan. So, tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang lugar at talagang maraming salamat doon sa pagsubaybay. Good morning kay Ma'am Gloria Magdangal. Good morning, Ma'am. At kay Ma'am Imelda Ponsalan. Ayan po, paki-like and share po yung ating program at para mas marami pa po tayong mashiran. Good morning, Coach Max. Ayan. Ayan na ang ating mga bisita, mga taga-Kiani, si Coach Max Del Rosario. So mamaya siya po ay isa sa tutulong para maipaliwanag sa atin kung para saan po ba yung supplement na Kayani at sino-sino po yung mga tumatangkilik po nito. Alam niyo po, nakakatuwa po kasi marami po tayong mga medical doctors na kasamahan na talagang hindi po basta-basta yung kanilang profesyon. At talagang ipinopromote nila kasi ng tama yung proper supplementation at kung paano inumin ng tama yung kanilang maintenance. So hindi po porke, ulitin ko po hindi po porke food supplement ay tayo ay basta na lang iinom nito. Kinakailangan po tama yung pag-inom ng supplement, tama rin yung pag-inom ng maintenance para ito po ay maging kapaki-pakinabang po sa ating mga katawan. So doon po sa mga magpapa-bone setting, available na po ang bone setting natin. Starting po ngayong mga oras na ito, I think nandun na si best friend Mike Evander Hermano. Good morning, best friend Mike. Binabati rin po natin yung ating mga kaibigan na nasa Nasugbu, Batangas, sa Binyan, Batangas City, dito po sa kalakhan ng Lipa, ayan, Metro Lipa, dito po sa Santo Tomas, Tanawan, ayan, Tagaytay, Cavite, Laguna, sa mga kay Mayor Glenn Flores and family at belated happy birthday po kay Gab. Good morning, best friend Gab Flores, kay Ma'am Mel, kay Ate Aida Bracamonte, kay Ate Len Jonglay, kay Mami Manuela. Ayan, good morning, yung ating 93 years old po na pasyente na nakakatuwa at talagang palakas po siya ng palakas. And yun nga lang, nagkakaroon ng mga itchy-itchy sa katawan, gawa nga po ng hangin kasi unpredictable na po kasi talagang panahon ngayon, So, doon po sa mga nangangati, sabi nga po natin, pwede po tayo magpakulo ng kalamyas, dahon ng kalamyas, dahon ng bayabas. Those are natural antibiotic. Gumamit po kayo ng guava soap. Pero ang minsan po ang anuhan po natin, yung talagang dapat kuskusan po nating maigi yung katawan. Kasi mas marami po minsan dead skin. And makakatulong po din dyan yung ating produkto na alkaline scrub. Yan, talaga pong I've been using that for I think 10 years na already. Kaya sa edad po natin, mukhang matanda. Mukhang bata pa rin tayo. So, ayun po, sana po kami po ay patuloy na kapagbigay sa inyo ng tamang tamang proseso kung paano tayo magiging healthier. Ayan, sa bawat araw na daraan sa buhay po natin. Alam niyo po kasi bakit kinakailangan nating matutunan yung tamang proseso. Tayo po kasi ay hindi pabata. Tayo po ay patanda. So habang tumatanda po tayo, ang nagiging problema po natin, ngayon na pumasok sa isip ko, nagiging uhugin daw. Hindi naman, joke lang po. Pinapatawa ko lang po kayo. At alam ko pong marami po dyan, medyo nababagot na sa pang araw-araw. So, dapat po maging healthy po tayo at nalalapit na po yung sabi nga ni DJ Dylan kanina, kumusta po ang puso mo? Ayan. Yahoo! Yun. Kumusta daw ang puso mo at magba-Valentine's na. Balintong. Ayan. So,
Doon po sa mga kay Ma'am Maricel Malabanan. Congratulations! Congrats po. Siya po ngayon ay Principal 4 na dito sa Tanawan North Central Elementary School. Tama? Kung hindi ako nagkakamali. Good morning, ma'am. And likewise po sa teaching force po ng Boot at saka North. Ayan. So lahat po ng mga teacher po natin na kung gusto niyo pong matulungan po namin kayo, pwede po kayong punta po sa page po namin, yung Natural Minds or Natural Minds Advertisement Marketing and Bone Setting Therapy Tanawan, Batangas Branch. Meron din po tayong FB group page na nasa 11,000 po mahigit ang followers. Been posting doon sa ating mga naging pasyente po doon. Yun po yung natural and herbal medicine. Ayan po. So since 2017 po na makreate po yan until now. So marami nga lang mga nagpapasukan talagang mga scammer na walang magawa sa buhay. Po kayo, bigyan nyo po ng respeto po sana yung mga page, huwag kayong post ng kung ano-ano, lalo na yung mga walang magawa sa buhay na nagpo-post ng skandal. Masama po yan. Hindi po pwede yung ganyan na ginagawa po natin. Marami pong bata ang kaya nga po natututo ng mga mali dahil po sa mga ginagawa nyo po na kayo po naman ay mas nakakatanda sana po ay may pinagkatandaan naman po. So maganda po kahit papaano maging tayo, disiplinado. Ayan. So, marami po tayong gustong talakayin na sa mga susunod na oras, matatalakay po natin yan. Para saan po ba yung tinatawag nating sunrise? Para saan po ba yung tinatawag nating sunset? Para saan po ba yung tinatawag natin na nitric acid? Ayan, nitro extreme, nitro effects. Ayan. So, pagka po mga acidic, yun nga po, bawal nga po yung lagi kayong kumakain na malalambot na tinapay. Tapos soft drinks, juices, kape. May mga nire-recommenda tayo na natural na pwedeng inumin na nakakatulong po naman talaga. Kasi po, alam nyo po ba na ang sakit po natin ay nagsisimula sa pagiging acidic natin. Yung pagiging marumi o yung unhealthy gut kung tawagin. At dapat po, palagi po tayong iinom ng tubig. Katulad po ng gagawin ko po ngayon. Kasi bakit po kinakailangan po nating uminom na maraming tubig? Ayan. Kasi po marami po kasi ang nagkakaroon ng tinatawag natin na sakit sa kidney. Ayan. Nagsisimula siya sa pagkakaroon ng paulit-ulit na UTI. Ayan. Nagsisimula po ito sa pagpupuyat. Ayan, puyat ng puyat, kain ng chichirya. Ayan, yung mga ready food, yung mga ready food natin katulad ng mga noodles, yung mga delata, ayan. Kasi nasusobrahan na po eh. Sabi ko nga po, lahat ng sobra ay masama. So kinakailangan po tama lang. Yung mahilig po sa kape, okay naman po talaga yung kape kung wala kang nararamdaman. Halimbawa, high blood ka, kape ka ng kape, magkakaroon ka ng sobra-sobrang palpitation, 'di ba? Kasi nga high blood ka na, barado na nga yung ugat mo, inom ka pa ng inom ng kape. Tapos, yung kape po kasi, to be honest, nakakalinis yan ng atay. Ang problema, pagka sobra naman ng inom mo, wala ka nang ginawa, maya't maya, uminom ka ng uminom ng kape, ay hindi na rin po maganda talaga. And at the same time, caffeine po talaga, nasa limit lang po dapat. 0.4 caffeine daily. 4%. 0.4%. Diba? So, yung coffee po na nire-recommend po namin, kayo po, yung mga gumagawa po ng herbal dyan, kung kayo po yung makakagawa ng 0.4 or mas mababa sa 0.4, mas okay. Kasi pwede po yan sa kahit anong klaseng sakit. Mas maganda po kasi meron nga po dyan mga katulad ng mga kaibigan nating Adventist, they don't drink coffee. Ang alam ko, ang gusto nga nila yung less caffeine or hanggat mari wala daw caffeine. Kaya lang, hindi mo naman siya matatawag na kafe pagka walang caffeine. Yan. So, yun po. Maganda rin naman po yung yung mga sinangag ba na
na tawag dito, yung bigas. Kaya lamang, pagka lagi nga din, syempre pag sobra, masama rin ito sa atay natin. Good morning kay Sir Robert Masagnay. Ayan po, sana po kayo po ay patuloy na nagpapagaling ng katawan. As I have said nga po, pag uminom ka ng herbal, natural at nutraceutical, dapat po ito iniinom ninyo ng at least, 'di ba? At least 3 months to 4 months. Continuous po dapat. Good morning din kay sa ating pastor na nasa Thailand. Kay Pastor Petsolo Madronado. Ayan. Best friend Mike, good morning. Bukas naman yan. Pamasok ka na lang sa loob. Hindi ko nilak. Good morning kay Ma'am Elvira Santos Salvador. Ayan. Kay Pastor Ray. Kay Pastor Reynaldo Chua dyan sa Lucena. Hope to see you soon again, Pastor. Kasi matagal na po nung last na nagkita tayo. I think the last time na nagkita kami ni Pastor Ray was 2018. Ngayon po ay 2023 na. At nagkausap naman po kami. I think that was last month. And I think he's doing great. Good morning po kay Ma'am Lot Galliano. Ayan. Salamat po sa panonood. At sana po ay marami po tayong mga katanungan lagi Bakit po ba kinakailangan na magpa-brain activate ang isang tao? So yung isang tao po kasi ipinanganak, di po ba laki ng utak natin sa ulo natin, para lang sa kaalaman ng lahat, we're only using 3% of that brain. 3% lang. So kung intellectual brain or left brain ang gamit mo, pag sinabi nating emotional brain, 3% lang ng emotional brain ang ginagamit mo or yung EQ brain. So kung left lang, kung right lang. Wala pong nakakagamit ng both left and right part of the brain. Bibihira lang po, lalo na po, especially kung kayo po ay activated, yun, nakakagamit po talaga. Pero the good thing about having those part of the brain, the left and the right part of the brain na gumagana, is naiintindihan natin and nauunawaan natin at the same time. Diba? Naiintindihan, naunawaan. Hindi yung naiintindihan mo, pero hindi mo naunawaan. The problem in maganda yung nagiging natin, focus natin, 'di ba? Hindi na tayo nagiging ulyanin, hindi na tayo nagiging malilimutin, hindi na tayo nagkakaroon ng dementia or Alzheimer's. Nape-prevent natin 'yun. Sabi nga po natin, prevention is better than cure. Kaya lamang, yun nga yung sinasabi ko, sana agapan. Huwag naman yung kung kailan may sakit na at saka pa lamang magpapagamot or magpapa-activate ng brain. So good morning po kay Ma'am Net Pineda. Good morning, Ma'am. Sana po ay magkita tayo ulit. It's been a long time since the last time na nagkita po tayo. I think that was last 2020 pa. Ngayon po ay 2023 na. Sana po ay maging healthy po kayo palagi. At yun na, even the family itself, yung mga kaibigan, ayan. So sana po pag may time po tayo para mag yung mga happy, 'di ba? Gala dito, gala doon. Lagyan po natin ng sangkatutak na time yung kalusugan po natin. Kasi po, to be honest, ang sarap mabuhay. Ang dami po nating pasyenteng nami-meet na pag may sakit na at saka lamang ganito, busy po kasi ako may sakit na siya busy siya. Ang tanong po kasi lagi, hanggang kailan ka magiging busy at hanggang kailan ba sa tingin mo mag-aantay yung sakit mo na hindi lumala? Siyempre, palala ng palala yan, the more na hindi mo siya iniintindi. And ang katawan po natin ay habang tumatanda tayo, humihina po yan. Doon po pumapasok yung proper at tamang food supplementation. Kung may maintenance ka, you have to take your maintenance. At pagka naman ikaw ay sa tingin mo ay hindi mo kailangan ng gamot dahil hindi ka naman binigyan ng doktor, mag-take ka ng proper supplementation. And then at the same time nga po, ang sakit po na Alzheimer's, dementia, Parkinson's ay hindi po daw nagagamot. So sa panahon po ngayon, natutulungan po natin na may upgrade ang utak ng isang tao para makarecover siya. So kung yung 3% ng brain mo ginagamit mo, nagkaroon ng problema, we still have the 97% na pwede nating i-activate.
So, sabihin na lang natin kahit nga 50% ang natira sa brain mo, malaking portion pa rin ng brain mo yung pwedeng gamitin. Kaya nga po, kung ako po yung tatanungin, at least po talaga pong 99% po ng sakit napapagaling kung may tamang disiplina, tamang medication, at syempre mas maganda po kung tama po yung ating pag-aalaga sa sarili. Sangkatutak na dasal. Okay, tama po yan ginagawa natin. Kaya lamang, God gave us this body in perfect condition. Ibig sabihin, binigyan niya tayo ng buhay na walang sakit, perpekto. Tayo yung gumawa ng sakit eh. Huwag naman po nating gawin lagi na, nandyan naman po si Papa G. 'Di ba? Hindi naman po yun katanggap-tanggap. Halimbawa, ikaw, 'di ba, bilang tao, binigyan ka ng regalo. Yung nagbigay sa'yo ng regalo, syempre tuwan-tuwa kung yung regalo ay iniingatan mo. Syempre, 'di ba? Iniingatan mo, pinapangalagaan mo. Pero kung yung katawan mo mismo na ibinigay sa iyo ni Papa G, hindi mo inaalagaan, ay huwag mo namang iasa sa kanya pati paggaling mo sa kanya na. Sabi nga po sa kasabihan natin, di po ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At napakalaking correct po nun para sa akin. So, sana po, maganda po yung nagiging nagiging pag-aalaga natin sa pangangatawan natin. Kasi nga po, dahil once na inalagaan natin yung pangangatawan natin sa tamang paraan, maganda po ang aanihin natin. 'Di ba? Masagana tayong mamumuhay, walang sakit, walang pakiramdam, may enjoy natin yung pagkakaroon ng buhay na mahaba na walang karamdaman. Walang sakit, walang pinagkakagastusan. So yung bagay na gagastusin natin para sa sakit natin, ay magagastos natin para sa ibang bagay. Katulad ng para sa kinabukasan ng ating pamilya, lalo na po yung mga may anak na nag-aaral na at may mga pinaplano pang matataas para sa sa sarili nila, sa kinabukasan nila. So ako po, hangga't maaari, being a parent, ang gusto ko, tinuturo ko dun sa anak ko kung ano yung dapat at hindi dapat gawin. And I'm happy na lahat po sila halos sumusunod. May mangilan-ngilan lang, lalo na pag nandun sa, 'di ba, sa kabilang side na hindi naniniwala sa natural supplementation. Take note po ha, babasahin ko po ulit, ipapaliwanag ko po ulit. Ang nakalagay po doon, Hosea chapter 4, verse 6, "My people perish for lack of knowledge." 'Di ba? My people perish for lack of knowledge. Totoo naman po 'yon. Napapahamak ang sangkatauhan dahil sa sobrang kakulangan sa kaalaman. And nakalagay po diyan, kung gusto mong gumaling, gusto mong magkaroon ng walang karamdaman, nakalagay din po doon sa Biblia na ginawa na ng Diyos ang ugat, puno, dahon at prutas upang, malinaw po yan, upang maging pagkain at kagalingan. So ibig sabihin syempre, kung healthy ka, wala kang sakit. Diba? Paano masasabing may sakit ka kung healthy ka? Syempre malakas ang immune system mo, lumalaban ito. Malakas ang organ sa katawan mo. Kaya po doon po talaga pumapasok yung natural supplementation para palakasin yung organ na nanghihina. So once na malakas na yung organ na nanghihina, wala ka ng sakit syempre. At kung wala ka ng sakit, 'di ba? Ano pa nga ba mangyayari? Eh 'di ba wala kang iintindihin, wala kang poproblemahin. Ganun po dapat. Hindi yung lahat na lamang po ng katuwiran nasa iyo na, tapos daing ka naman ng daing, 'di ba? Wala daw siyang pera pero nakakabili siya ng bagong kotse, 'di ba? Ngayon, ang tanong sa iyo, pag may sakit ka na, yung kotse mo kaya kang pagalingin? Halimbawa, nagkaroon ka ng scoliosis, nagkaroon ka ng sciatica, ano 'yun? Pasasagasaan mo yung sarili mo, 'di ba? Ay, congrats. Pagka ganun ang ginawa mo, talagang congratulations talaga sa iyo. Talagang maganda talaga. Oo, maganda ang kalalagyan mo. So, ayun po, ulitin po natin. Yung tao kasi, pagka mahilig kumain ng gulay, lalo na po sa mga bata, yung mga magulang, yung mga co-parents po natin dyan, bigyan nyo po ng sapat na gulay or proper supplement yung inyo pong anak. Pag ayaw po ng gulay, may prutas. O pag ayaw pa rin ng prutas, meron po tayong food supplement. Tama nga lamang po dapat. At the same time,
Damihan po ang pag-inom ng tubig. Huwag nyo naman pong ituro sa inyong mga anak yung lagi na lang umiinom ng kape, Milo, noodles, 'di ba? Gatas, hindi na umiinom ng tubig. Tapos yung panis na laway po yan, that's probiotic. Huwag ka magmumog. Uminom ka kaagad ng 2 baso ng tubig araw-araw. So talaga pong maganda po ang nagiging resulta nito sa ating katawan. So ano po no, para po doon sa mga paalala po doon sa mga gustong magpa-bone set, available na po ang ating bone setting therapy sa Tanawan. Diyan sa Santo Tomas. Kay nandiyan po ang ating best friend Cairo bone setter na si Mike Evander Hermano. Ayan. So punta na lang po kayo. Ang number po natin ay 0917-898-6251, 0935-986-0412. Or pwede po kayo mag-message directly po sa aming page. Kami naman po ang sumasagot dyan. Bone Setting Therapy, Tanawan, Batangas Branch. And Natural Minds or Natural Minds Advertisement Marketing para po dun sa mga gusto magpa-activate ng brain ng kanilang mga chikiting. Lalo na po, kahit po yung mga adult, tanggap po natin yan. Ano po, yung mga takot, maging ulyanin, maging malilimutin, magkaroon ng dementia, Alzheimer's, stress, Parkinson's, ADHD, yung mga anak, learning deficiency, speech delayed, walang focus. Kayang-kaya po natin yan matulungan. Ano po? And the good thing about this is lifetime na po siya. As of now po, may promo po tayo na maintenance music free doon po sa mga mag-e-enroll po. Kasi yan naman po ay ibinigay sa atin ng libre sa ngayon. So, maibibigay po natin ng libre sa ating mga pasyente. Pero may ano lang po yan, certain numbers of persons na pwede pong bigyan. Ano po? So, doon po sa mga buntis na gusto pong maging henyo po yung kanilang mga anak, pwede na po kayong magpa-activate. Paglabas po niyan, magagamit na po ng inyong anak kung ano po yung natutunan ninyo. And at the same time, may tendency na hindi na po magsarado yung midbrain natin. Kasi nga po, tayo po ay open ang midbrain during the time na tayo po ay ipinanganak. Utak at kalusugan sa holistikong pamamaraan. Brain and Health. Isang holistic at alternatibong pamamaraan ng paggamot gaya ng herbal supplementation. Utak at kalusugan sa holistikong pamamaraan. Brain and Health. Isang holistic at alternatibong pamamaraan ng paggamot gaya ng herbal supplementation, natural healing, holistikong pamamaraan sa kalusugan, alternative medicine. They also offer mid-brain and whole brain activation holistic program. Makakatulong ito para sa mga bata o matatanda kagaya ng ADHD, GDD, speech delay,